Ito ang Istorya Pinas. Ito na ba ang inaasahan ng taong bayan? Pinatakas na ba o nakatakas na? Si suspended mayor Alice Guo. Trending sa social media at mainstream media ang usapin na ito tungkol sa tunay na pagkatao ni suspended mayor Alice Guo o Guo Waping. Ayon pa sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David, parang malabo na sisipot na sa Senate hearing na gaganapin sa July 10 itong si suspended mayor Alice Guo dahil di umano sa ibang level na stress na nararamdaman ng mayora ngayon. Ano ba yung sakit na yan? Sabi pa ng isang netizen, mahirap gamutin ng sakit na sakit-sakitan. Oh my God, grabe to. Ayon pa sa mga sagot ni Attorney David, parang hindi niya masagot diretso ang tanong kung nasa bansa pa ba si suspended mayor Alice Guo o Guo Waping. Iba talaga ang batas sa Pilipinas pag may naaakusa na sangkot sa mga illegal na gawain. Pag nasa hearing na, bigla ang nagkakasakit. Naalala ko ang pangyayari na to noon kay former President Gloria Arroyo at kamakailan lang sa hearing ng PDEA leaks na si Kumar. Oh my God, grabe to. Tama ba ang nasa isip ng taong bayan na parang mawawala lang ng parang bula ang isyong ito tungkol sa pugo at kay suspended mayor Alice Guo? Kaya dahil dito, umani ng mga negatibong komento sa mga netizen ang abogado ni suspended mayor Alice Guo. Kaya basa, nakatakas na yan. Hindi na masagot ni attorney kung inosente siya sa mga inaakusa sa kanya. Dapat taas no siyang haharap at linisin niya ang pangalan niya. Bakit need pa ipaglaban ng abogado? Guilty na. Alam kong karapatan at depensahan ng sarili sa husgado, pero hindi na tama ang ganyan. Walang gamot sa sakit-sakitan, attorney. Sige, pagtakpan nyo pa para sa pamilya nyo na ang mabiktima ng pogo, attorney. Bakit ka natatakot kung wala kang ginagawa na masama? Truth will come out unless meron siya tinatago. Sa tono ng pagsagot ng abogado ni Guo, may 99% chance na hindi siya sisipot sa sining. Mukhang di rin siya sigurado kung nasa bansa pa ang kliyente niya. Magkano kaya ang binayad ng pogo sa attorney na yan? At pati national security ng bansa ay binenta na niya. Nasa ating muli linya ang abogado po ni suspended mayor Alice Guo na si Attorney Stephen David. Attorney, magandang umaga po. Good morning, Sir Ted and DJ Tatcha. Opo, amin pong nakapanayam si Senador Risa Ontiveros kamakailan po lamang. Ang sabi niya, subpina po ang kanila pong ipinalabas na para po kay Mayor Alice sa kanila pong hearing on July 10. Natanggap niya na ho ba ang subpina? Well, actually, natanggap namin. Yun nga pinag-uusapan namin kahapon. Okay, at ano po napag-usapan niyo? Ayun nga, yung tungkol sa subpina sa hearing na may schedule sa Wednesday yata yun. Inyo ho bang nakausap mismo ang inyong kliyente, sir? Nakausap ko siya. Opo. Ito ho ba'y personal na usapan, harapan? Hindi. Sa ano lang, sa cellphone. Opo. Is your client in the country? I believe so. Kasi may lookout order siya. Pero I cannot... Kasi actually, kararating ko lang kahapon ng umaga from abroad. So, nung telephone lang kami nagkausap. Opo. You were saying you cannot confirm nor deny, is that it? Of course. Hindi niyo po makumpirma kung nasa bansa pa ang inyong kliyente o hindi? Hindi kasi wala pa kami physical na meeting So, pero ako, I believe na dito siya kasi cellphone naman ang nag-uusapan namin. Okay, sige po. So, sir, ano po ang, sorry po, no? Alam po naman natin na ito po'y usapang kliyente tsaka abogado. Pero ano ho ba ang paramdam ng inyong kliyente? O kayo ho mismo, ano bang inyo pong kaisipan dito sa subpina ho ito eh? Sabi nga, subpina na ito, pag hindi sumipot, baka po ang sumunod nga, alam po ninyo, ay arrest na. Actually, yun nga ang ina-explain ko kung ano ang consequence ng isang subpina. Ang problema kasi, sa dami ng binato sa kanya mga problema, co-warranto, DOJ, traffic, etc., trafficking, yung stress yung level ng stress niya parang iba eh. Sabi niya, masyado siyang traumatic. So, hindi niya alam kung kakayanin physically niya na mag-attend. So, yun ang basically yun ang topic namin. Opo. Nung ba siya kausap nyo, siya ba ay, ano ho siya? Kailangan niya ba ng professional help?
alam niyo ho yun, yung mga counselor o mga ilang pong ang trabaho talaga magpahupa sa mga damdamin na nagugulumihanan? Actually, meron siyang physician na nag-attend sa kanya. Ang problema lang kasi ngayon, dahil sa masyado siyang controversial, ayaw mag-issue ng mga yan ng certification kung anong talagang kalagayan niya. Siyempre, I understand, natatakot sila na patawag ng Senate. Pero, ayun nga ang problema ngayon. Pero sabi ko nga, ini-encourage ko, hindi, editin mo, kayanin mo kasi mahirap yung consequence ng disobedience sa isang subpoena. Opo. Meron pa ho naman panahon po kasi ito po ay July 10 pa naman. Opo. Yes, sir. Opo. Pero kayo po bilang counsel niya, ano ho ang inyong dito kaisipan bilang magpapayo ho sa kanya dito po sa isyong ito, sumipot o hindi? Ako kasi as a legal counsel, siyempre I always go for the legal process. So ito kasi part of legal process. Although ako personally, hindi naman ako naniniwala talaga na kailangan pa siya mag-attend doon dahil unang-una, ang dami ng binatong kaso sa kanya. Ano ang mangyayari dyan? Self-incrimination, di ba? Kung ano man namang itatanong sa kanya, maaaring ma-incriminate niya yung sarili niya. Sana kung ginagalang yung constitutional right na yan, wala tayong problema. Pero minsan nakita ko kasi sa mga previous hearings na ina-attendan ko hindi naman sa Senate, sa ibang committee like House or where. Minsan pinipilit ka talaga sumagot kahit na alam mo ma-incriminate ka. Pero siyempre, kailangan pa rin siya mag-attend dahil nga part of legal process to. Yung propriety, pwedeng hindi na nga dapat. Pero dahil nga may batas tayo, may legal procedure, kailangan natin compliant yan. Otherwise, may consequence yan sa atin. Diba? Opo. Attorney, baka long shot lang po ito, no? Pero may mga pagkakataon po dati na ang ilang pong mga sinusubpina o pinipilit ng legislatura na sumipot sa mga pagdinig ay dumudulog sa hukuman. Alam niyo ho yun para questionin, no? Yung pong proseso, bagamat alam po naman natin po, no, ang mga kinahinatnan ng kasong yun. Pero kayo ho, ano bang palagay niyo ho ninyo? Meron namang nag-grant yung kanilang mga certiorari sa Supreme Court, meron din namang hindi. Ako, kung ako ang pakikinggan ni Mayor Alice, siyempre gusto kong umakyat sa Supreme Court kasi unang-una, in aid of legislation to Pero sa POGO, di ba, sa alleged human trafficking. Pero ang nangyayari kasi, marami ng breach ng privacy rights ni Mayor Alice. So hindi na in aid of legislation na nakikita ko Parang it's a part of the investigation, personal investigation, para ma-prosecute siya. So that is already the work of the prosecutor or the ombudsman, which is naman pending na sa ombudsman na case. So kung talagang ini-invite siya as a resource person, ano pa ba ang hindi niya na isabi sa mga mahabang hearing sa Senate? Unless iba ang agenda, di ba? Kasi nakikita ko kasi ang agenda is yun nga, yung kanyang pagiging Chinese citizen daw, kung ano-ano. Pero personal na yan, it has nothing to do with the illegal operation man nung sakali ng mga pogo na yan na iniimbestiga nila, human trafficking. So ako, kung ako lang masusunod, although matagal ko nang sinasuggest sa kanya, umakyat tayo sa let's give it a try, dahil nga meron na nga breach. Marami ng breach ang kanyang privacy data privacy niya yung paglabas ng mga data na yan sa social media, sa outside of the whole of So ano po sabi ng inyong kliyente doon po sa inyong ideya na iyon? Ayaw niya Actually, last month pa ako gusto mag-file ng ganyan Ayaw nila. Hindi pa nagmamaterialize Okay. So ayaw po ng kliyente ninyo na dumulog sa Supreme Court to question, ano? Ito po ginagawang hearing. Nasabi ho ninyo yung mga parang walang kaugnayan, itong mga ilan pang mga issue na ito dito sa POGO operations. Pero sir, kasi dito po pinag-uusapan natin isang elected mayor who says that she's a Filipina, pero dito po sa mga pinapalabas po ng mga ebidensya, hindi naman. Hindi ho kaya doon na lang sa isyong ito,
ano po, may karapatan nga ang bayan at ang... Well, alam mo, Sir Ted, yun kasing issue na yan, matagal na nila sinasabi, papile nila yung co-warrant to. In fact, maski ang OSJ, kasi kung ipapile na yan, dapat doon na lang yan pag-usapan kasi yun ang proper forum to determine para naman mabigyan, in fairness naman sa amin, mabigyan din kami ng opportunity na ma-cross-examine yung mga dokumento na yan. Ma-examine namin, authenticate namin. Kasi ang proper forum for that matter, sabi mo, tama ka naman dyan kasi may public interest yan yung pagka-elect mo na mayor kung hindi ka naman Pilipino. Pero meron kasi yung proper forum dyan. Ito yung sinasabi lang husgado na isasampa daw ng OSD pero hindi ang Senate Kasi ang sa Senate kasi kung ako yung senator naniniwala akong hindi mga ganyang events. Kasi nga yun naman ang conclusion nila na hindi siya Pilipino. Hindi ngayon pa lang gumawa na lang tayo ng batas para ma-prevent yan o ma-curtail yung mga ganyang practice. Okay, sige yan po. Naman ang purpose ng Senate Senate investigation in aid of legislation. Hindi para makakuha ka ng ebidensya at i-prosecute yung isang tao. That is the work of the Office of the Ombudsman or the work of the prosecutor. Hindi yan ang trabaho ng Senate. Opo. Sir, kung mamarapatin po ninyo, meron ba kayong informasyon kung nasa Pilipinas po ang sinasabing mga kapatid ni Mayor at ang kanyang mga magulang? Una-una, hindi ko makakomment yan kasi never naman niya inamin sa akin na kapatid yan. Never naman ako naniniwala na kapatid niya yan unless ang husgado mismo ang magsabi na on the basis of the evidence presented sa court, sabi niya ng court na ay talagang mga ito. Pero right now, it's premature for me to comment kung talagang kapatid niya yan o hindi. Wala naman akong basihan dun Other than the allegations o yung sinasabing evidence ng prosecution o ng kabilang party na hindi pa naman namin na-validate. Hindi naman natin na-authenticate sa husgado. Okay, sige po. Naunawaan po natin yon. So, sir, sa ngayon po, na ito na nga at inaabangan na marami itong July 10 na ito, paano po dito ang pagtanggap namin sa kung sakasakali po na magdesisyon ang inyong kliyente na hindi po sumipot? Para lang ho ngayon pa lang po, magkaroon ho kami ng, alam nyo na, pag-contemplate pag-muni-muni, sa amin pong kaisipan. Go ahead po, attorney. Hindi. Kasi ako naman naniniwala naman. Kasi lahat naman ng taong ganyan ang dinadaan, talaga namang stress level mataas Personal, naniniwala naman talaga ako na mahina ang niya ngayon, ang kanyang kung ano man yung pangangatawan niya because of stress at saka yung trauma na alam mo pagdating sa Senate pinapahiya ka, sinisigawan ka doon samantalang halal ka ng bayan. Actually gusto siya ng mga tao sa Bamban pero yung trauma na yan hindi ko masasabi kung ako yun, hindi ko rin masasabi kung anong stress level meron ako pero kung for human compassion maintindihan ng Senate yan ewan ko kung mag-i-issue ba sila ng kulang penalty for that. Pero ako, I'm still hoping na ma-overcome to at makapag-attend siya sa July 10 hearing na yan. Kasi kailangan naman mag-attend siya para walang aberya. Mahirap din kasi yung gano'n yung mga hindi sumisipot. Alam natin yan, yung panahon ng mga investigasyon sa Senate, pag hindi ka sumipot, alam naman natin ang ginagawa ng Senate. Opo, sige po. Okay. So sa ngayon po sir, sa pagkakaalam po ninyo, sino ang kanyang mga kasama o nakikiramay sa sitwasyon na ito? Marami siyang kaibigan marami siyang kaibigan. May mga nakikita ko mga kaibigan niya pero siyempre hindi ko naman tinatanong kung anong level ng friendship nila. Kasi actually na-meet ko lang si Mayor April lang So hindi ko naman talaga alam yung April of 2024 because of this POGO issues. Apo. So, personally, hindi ko ini-inquire yung mga ganyang kung sino yung makasama yung associations. Kumbaga, di ba, when you're down and lonely, di ba, and you need a helping hand, di ba, call, you know what I'm saying, di ba, sir, di ba? Alam ko, kinakanta mo yan. Opo. Alam niyo ho, kapag panahon talaga, actually, di ba, sometimes sa ganitong mga sitwasyon, you remember not the words of your enemies but the silence of your friends, di ba? Ganun yan Alam mo, ang sabi niya sa akin at a young age,
Ngayon na lang nakilala ang tunay na kulay ng mundo. Pag out ka, wala ka talagang kaibigan. Pero pagka nasa taas ka, ang dami-dami mong kaibigan. Ngayon, meron siya mga kaibigan, pero marami rin nakasakit ng damdamin sa kanya. Yung mga inaasahan niya na talagang loyal niyang kaibigan, tumakbo, lalo na yung mga nasa politics. Hindi niya maintindihan kasi alam niya, akala niya mga kaibigan niya talaga yan. Pero sila may unang nag-ano sa kanya. Kumbaga, deny, para na-crucifixion. Well, pero at the end of the day din po, di ba, nasa sa iyong konsensya yan, ang katotohanan sa isyong ito. So, attorney, may pahabol lang po si Chacha dito. Mukhang interesadong itanong yung third Alice Guo. Ang dami naman nito. Oo. Ano pong reaction ninyo, Attorney Stephen, dito nga po sa inilabas ng NBI na yung pangatlong Alice Guo hindi tumutugma dun sa fingerprint ng dalawang Alice Guo. Pero hindi naman daw po ito makaapekto dun sa mga i-final na kaso na nauna dito kay Mayor Alice Guo. Kasi yung mga ganyan, mga similar names, hindi